Isa sa malaking prophetic event na mangyayari sa ating mundo sa paparating na panahon ay ang matinding judgment ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng taong hindi sumamba at sumampalataya sa Kanya. Gaya na lamang ng 7 selyo na nakasulat sa Book of Revelation na bago dumating ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa bansang Israel, magaganap muna ang katakot-takot na mangyayari sa ating mundo ayon po sa nakapropesiya sa Biblia. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Sa Book of Revelation, nakasulat po doon mga sangkay ang lahat na magiging kaganapan pagdating po sa araw ng tribulation, kung saan ibubuhos ng ating Panginoon ang kanyang galit sa mundo dahil ang mga taong ito ay hindi sumunod sa kanyang kautusan o kalooban. Isa sa magiging ganap sa ating mundo ay ang nakasulat po sa Biblia na tinatawag na 7 seals in the Book of Revelation. 7 mga silyo na kinakailangan mabuksan ng nag-iisang karapat-dapat lamang upang maganap ang lahat ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa bansang Israel, ay magaganap muna ang lahat ng ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng 7 silyo na nakasulat sa Book of Revelation? Ayon po sa Revelation chapter 5 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito at may 7 selyo para hindi mabuksan. Itong mga selyo, mga sangkay, ay tumutukoy sa magiging judgment ng ating Panginoong Diyos sa paparating na panahon sa mga taong hindi sumamba at nanampalataya sa ating Panginoong Diyos at gumawa po ng mga kalikuan sa harap niya. Sila yung mga taong pahihirapan ng gusto ng ating Panginoon bago dumating ang araw ng final day ng paghuhukom ng Diyos sa White Throne Judgment. At ayon po sa Book of Revelation chapter 5, at nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw, sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito? Pero walang isa man sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang kasulatan doon. Wala pong karapat-dapat mga sangkay na may kakayahan mabuksan itong mga selyo na nakalagay. Kaya sa verse 4, sinabi po dito, umiyak ako ng labis dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriang Leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan. Si Jesus, mga sangkay, ay ang mismong nag-iisang karapat-dapat na mabuksan at magalaw ang mga selyong ito. Siya po ang sinasabi ng Biblia na isang tupa na sa New Testament, itong si Jesus ay nagkatawang tao, ipinako sa krus at muling nabuhay, at dito mga sangkay nag-umpisa ang pagliligtas sa sangkatauhan. Siya lamang po ang nag-iisa na tinutukoy sa Biblia na may kakayahan na buksan ang mga selyong ito. So ang tanong dito mga sangkay, ano kaya ang nilalaman ng 7 selyo na kinakailangan mabuksan? Ang unang selyo mga sangkay ay ang puting kabayo, na ayon po sa Biblia sa Book of Revelation chapter 6, nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo ng nakarulyong kasulatan at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. Halika, ang sinabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusog at magtagumpay sa pakikipagdigma. May mga interpretation, mga sangkay, na itong sinasabi na unang selyo na may puting kabayo, ito po ay tumutukoy kay Antichrist. At the beginning of tribulation, the Antichrist will come under the pretense of bringing peace to the world. Yan po ang mensahe ni Antichrist, mga sangkay sa mundo. Pinahintulutan siya ng Diyos na gawin ito, datayain ang lahat ng tao at magkunwaring peacemaker, na kahit ang ilang mga Hudyo sa panahong yan ay mapapaniwala na itong taong to ay ang Mesaya na matagal na po nilang
hinihintay. Maloloko po sila ni Antichrist. Dadayain ni Antichrist lahat ng mga leader sa buong mundo at mapapasunod sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. And in verse 3 ng Revelation chapter 6, binuksan po dito ang ikalawang selyo. Nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang, "Halika," at lumitaw ang isang pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ang mga tao. Sa araw na yan, mga sangkay, mawawala ang kapayapaan ng mundo. Isa sa explanation ng Word of God, mga sangkay, ay ang sinasabi sa Matthew chapter 24 na magkakaroon ng alingaw-ngaw ng mga digmaan. Magkakaroon ng mga digmaan ang mga bansa at hindi pagkakaunawaan ng lahat ng mga namumuno na magmimiksa, mga sangkay, ng isang matinding digmaan. At ito, mga sangkay, ay paulit-ulit na pong nagaganap. Simula po nung lumabas ang propesiya na ito, tuloy-tuloy po na nagaganap ang digmaan kahit hanggang ngayon, mga sangkay. Ngunit sa araw ng tribulation, mas magiging malala ang mga digmaan na magaganap sa ating mundo. Ngunit, mga sangkay, magagawa ni Antichrist na lokohin ang mga leader na ito at pag-iisahin niya. At sa panandaliang panahon, sila po ay lalaban sa ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, bubuksan na rin po ang ikatlong silyo na magdudulot po ng isang kaguluhan sa mundo. Nang tanggalin ng tupa ang ikatlong selyo, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, "Halika," at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa apat na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, "Itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod, at ganun din ang presyo ng 2 kilo ng harinang cebada." Ilan po sa mga interpretasyon ng mga Bible scholars sa panahong yan, mga sangkay, itong third of the 7 seals na mabubuksan magdudulot po ng matinding gutom sa buong mundo na kinakailangan ng mga tao magtrabaho ng buong araw para lamang po kumita pambili ng kanilang pagkain sa panahong yan. Kinakailangan po nila magbanat buto para lamang po makabili ng kinakailangan po nila. So matindi daw ang magiging gutom o magiging kahirapan ng sangkatauhan sa panahong yan. At dito naman, mga sangkay, tinanggal na rin po ang ikaapat na selyo. Ayon po sa Biblia, nang tanggalin ng tupa ang ikaapat na selyo, narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang, "Halika!" At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan at nakasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit, at mababangis na hayop. Mismong si Jesus Christ in Matthew chapter 24 ay itinuro ang mga bagay na ito na magiging kaganapan bago ang kanyang pagbabalik, na tumutukoy po sa pagbabalik sa Israel, ang pagliligtas sa mga Hudyo, na makikilala po nila na ang tunay na Mesaya ay ang ipinapako nila sa krus, na nagmitsa ng pagliligtas sa mga Hintil dahil sa pagtakwil nila kay Jesus Christ. Magkakaroon po ng matitinding karamdaman na magaganap sa ating mundo. Mga sakit na hindi na po matukoy kung saan nanggaling. Magkakaroon ng mga malalaking digmaan, matinding gutom, na sinabi sa Biblia, mga sangkay, na ito ay pasimula pa lamang ng kapighatian sa mundo. Na dahil dyan, mga sangkay, ayon po sa Biblia, malaking populasyon ang mabubura sa mundo. Lahat naman ng ito, mga sangkay, noon pa ay nagpasimula na. Ang digmaan, ang gutom, ang kahirapan na nararanasan ng buong mundo, ang pagkalat ng kung ano-anong karamdaman na up to now, mga sangkay, ay nagaganap. Ngunit sa pagkakataong ito, sa araw ng tribulation, ay mas magiging malala ang sitwasyon ng lahat. At dito na nga binuksan, mga sangkay, ang ikalimang selyo. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila sa salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, "Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin?" Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Noon pa, mga sangkay, naganganap na po itong persecution
sa lahat po ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Marami na po ang nagbuwis ng buhay para lamang maipangaral ang salita ng ating Panginoon. Ang persecution na ito ay titindi pa sa panahon ni Antichrist. Sa panahon ng tribulation, mga sangkay, pag-iinitan ng lahat ng mga namumuno sa mundo ayon sa utos ni Antikristo, ang bansang Israel. Sila po ang pinakamatinding tatamaan sa matinding tribulation na ito. Ang fifth seal, mga sangkay, ay nagre-represent ng galit ni Satanas sa lahat ng mga naniniwala pa rin sa Panginoong Diyos, lalong-lalo na po sa bansang Israel. Ang tribulation na ito will be directed against the physical descendants of Jacob before Christ returns. Na kung babasahin po natin ang Biblia, mga sangkay, mayroon po doong tinatawag na tatakan ng number of the beast. At dito naman, mga sangkay, ay mabubuksan na rin ang ika-6 na silyo na magaganap, mga sangkay, ang katakot-takot sa ating mundo. Nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas, nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa at pumula ang buwan na kasimpula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parabang hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato. Sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Subalit lahat ng ito, mga sangkay, ay patikim pa lamang po sa galit ng ating Panginoong Diyos sa ating mundo. Nahahantong nga po sa tinatawag na White Throne Judgment, ang pinaka-final na araw ng ating Panginoon na huhusgahan ang lahat ng tao. At dito na nga po, mga sangkay, pumasok ang 7 selyo na ayon po sa Biblia, nang tanggalin ng tupa ang ika-7 selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. Sa gitna po ng pananalasa ng galit ng ating Panginoon sa ating mundo, bigla pong tatahimik ang lahat sa loob lamang po ng kalahating oras. At dito, papasok na po ang tinatawag na 7 trumpets. 7 mga anghel na may hawak na trumpeta. Ito po ang magiging pangalawang yugto ng pagpapahirap ng ating Panginoong Diyos sa mga taong hindi sumunod sa kanyang kalooban. Marami sa mga propesiya sa Biblia, mga sangkay, ay natupad na, ngunit may mga paparating pa. Kaya naman, mga sangkay, tayong mga Kristiyano ay dapat mas maging masigasig at mas lalong palalimin ang ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Dahil lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay totoong magaganap, mangyayari sa darating pang panahon.